paghihirap na ito. Remember, sabi niya kina Peter na who tried na depensahan si Jesus mula sa mga aaresto, at si Marcos nga itinaga pa niya. Nasabi ni Jesus, hindi niyo ba alam, maaari akong tumawag ng 12 batalyong anghel at ipapadala ng Ama. Pero hindi niya ginawa. Hindi ang mga hirap na dinanas niya dulot lamang ng mga pako, pagpalo, pagbugbog sa kanya, pagtatwa, pagtanggi sa kanya, ng mga alagad, mga panuluya, puro ng tinig, init, ang uhaw, ang sakit ng dibdib, kundi higit sa lahat ng ito, ang naranasan niya, higit sa lahat, ay ang puot ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan, ang impyerno, na ikaw at ako, pagsabi sa iyong katabi, ang dapat lumanas. He suffered the wrath of God. In Romans chapter 3, let me read simula verse 23 hanggang 26, 23-26, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya ay matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanan na nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay pinakita ng Diyos na siya ay matuwid at itunuring niyang matuwid ang mga sumampalataya kay Jesus. Yes, higit sa lahat ng mga naranasan niya nabanggit ko, He suffered the wrath of God. He suffered hell. At marami na tanong natin, kung ang binagkuhang kabayaran ng kasalanan ay walang hanggang pagdurusa sa impyerno, bakit hindi nagsuffer si Jesus sa impyerno ng walang hanggan? How many hours lamang siya nakapako sa krus? Well, ang Panginoong Yesus, habang siya nakabayubay sa krus, bago po nawalan siya ng hininga, ng buhay, bago niya sabihin, into your hands I commit my spirit, sabi ng Bible, buong lakas niyang isinigaw, it is finished. Bayad na. In the short time na kanyang paghihirap, doon sa krus ng Kalbaryo, paghihirap dahil sa puot ng Diyos, nabayaran ang ating kaligtasan. Ang lahat ng sa Kanya ay nasampalataya. Again, mahali at the back of our mind, but still, Pastor, it was not eternity. He didn't suffer eternity in hell. Hindi yung masama magtanong, pero una, ang Diyos ang tinatanong natin. Pangalawa, remember si Eva, siya inaaling lang ni Satan sa pamamagitan ng isang tanong. Totoo ba ang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng lumang kahoy sa halamanan? It's enough answer sa question, why not to eternity siya nagsabot sa hell? Sinabi niya, sinigaw niya ng buong lakas na may pagtatagumpay, it is finished. Bayan na. Second point, the appeal. Ginamit ko po yung salitang appeal, kung may intention na lahat ay letter A, so what I mean there, at yun naman yung sinasabi, the prayer, or the appeal. Here's the prayer of Jesus, verse 28, Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Kaninang umaga, you pray. How was your prayer? Have you ever prayed like this prayer? Lord, luwalhatiin mo ang pangalan mo. Mapapurihan ka sa aking buhay. Maparangalan ka sa aking buhay. Walang ginawa ang Panginoong Yesus sa kanyang pagkakatawang tao, kundi ang maluwalhati ang kanyang Ama sa kanyang buhay. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. At yes, not in good times, and even in bad times,
And yes, in worst time, dahil pinahayag nga niya yung agony na kanyang nararanasan. Ang sabi niya, with this agony that I am experiencing, suffering, Lord, Ama, be glorified. Maluwalhati ang iyong pangalan. His bliss of joy was just to please God. Ulitin ko lang po. His bliss of joy was just to please God. Yan ang buhay ng Kristiyano. Whatever we do, saan ka pupunta? Ha? Whatever we do it all for the glory of God. Again, ito ang buhay ng mananampalataya. Whatever we do it all for the glory of God. And yes, maging sa ating panalangin, sa ating hinihingi sa Lord, naway maging pinakadahilan why we ask this or that para sa Kanyang kapurihan. You remember, nagmumotor kami ni CJ, sabi niya, Daddy, hinihingi ko naman, pumasa ako. Pag pumasa ako, maluluwalhati siya. Then matutuwa kayo, ma-bless yung mga people around me. Ang sagot ko sa kanya, well, una, ang Diyos ang nakakaalam ng puso mo. Pangalawa, lahat ng gagawin ng Diyos ay para sa Kanyang kapurihan. Whether we like it or not. Yan ang buhay ng Kristiyano. Whatever we do all for the glory of God. And even in what we ask. Remember sabi ni James chapter 4 verse 3, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. As you know, no? I asked the Lord, pagyamanin mo ako. I want gumawa ng home for the aged. Gusto kong bahay ampunan. Lahat ng street children, ilalagay ko sa isang magagawa ko ng maladistinan. And then sa gitna ng distinan, may church. Pagyamanin mo ako. Yun ang gagawin ko. Hindi ba nakakaluwalhati sa iyo yun? Pero hindi naman bumagsak. Hindi naman ako tumama sa loto. Hindi naman nataya. So question, Lord ang nakakita ng ating kalooban, maluluwalhati nga ba siya sa ating hinihingi? Remember si Paul, he asked, Lord, alisin mo ito, alisin mo ito, alisin mo ito. No? Kumbaga, if I were Paul, no, I would say, Lord, wala pa ba ako napatunayan sa iyo na ako'y totoong Kristiyano mo, ako totoong lingkod mo. Ang dami ko ng pinagdaanan. Tapos ito, bibigyan mo pa ako ng karamdaman. Tanggalin ko ito, handa lang ito sa paglilingkod ko sa iyo. Pero hindi tinanggal ni Lord. And then he realized, sabi niya, no, bigay ito ni Lord upang hindi ako maging panlalo, maging mayabang. At nasabi nga niya, kung saan ako mahina, nahahayag ang kapangyarihan. Ano po ang appeal ni Lord, ng Panginoong Jesus? Lord, maluwalhati ka sa pagburusa ko. At anong naging sagot ng Panginoon, ng Diyos Ama? Last point, the answer. Anong tinugon ni Lord ng Ama sa Panginoong Jesus? Verse 28, tinig mula sa langit ang nagsabi, sa huling bahagi, niluwalhati ko na ito at muli kong luluwalhatiin. Niluwalhati ko na ito. Probably ang tinutukoy po ng Diyos Ama ay ang ginawa niya na si Lazaro ay muling nabuhay. 4 days ng patay at nangangamoy. Remember John chapter 11, let me read verse 4. 11 verse 4, nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito, nangyari ito upang maparangalan ang Diyos. At sa pamamagitan nito ay maparangalan ng anak ng Diyos. So siya'y naparangalan, ang Diyos ay naparangalan, naluwalhati. Nang nakita ng mga tao na
Si Lazaro na 4 araw na patay, ay muling nabuhay. And then, sabi po ng Panginoon sa huling bahagi ng tugon ng Diyos Ama, at muli kong luluwalhatiin. So, paanong paraan naluwalhati ang pangalan ng Diyos sa Panginoong Hesus? Sa sakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Sa mata ng mga nandoon na nakatingin kay Jesus habang siya nakapayumbay sa krus, ang tingin nila, o yan, napala mo. Pagpungka ng demonyo, nagpagaling ka ng mga may sakit, hindi mo maligtas ang iyong sarili. Ayan ba yung anak ng Diyos? Ayan ba yung Kristo? Ayan ba yung Misaya? Kinukudya siya habang siya nakapako sa krus. Walang nakaisip na habang nakabayumbay si Jesus sa krus, naluluwalhati ang Diyos. At hindi nga ba minsan, madalas doon ang tingin natin, kapag tayo naghihirap, nagdurusa, naluluwalhati siya doon. Kalagayan ko. Kapag kahit nasa balik ng karamdaman, no, hindi ka ganito maluluwalhati. Dapat maluluwalhati ka, yung kung malakas ako, no, ang dami akong pera, dami akong ganito, namimigay ako ng cellphone at jacket, na may trucks, nakapilipit at trucks. Yan ang maluluwalhati. Hindi ka maluluwalhati sa ganitong kalagayan. Na naghihirap ako, yung simbahan mo, tagpi-tagpi. Pero Jesus, kulit-kulit ang kanyang katawan. Ang sabi ng Ama, luluwalhatiin ko ang aking pangalan. Pamamagitan ng iyong sakit, hirap. Pagdun mo siya sa krus. At yes, maging ang puot ng Diyos at tinataw niya sa kanyang anak. Again, sa mata ng marami, si Jesus ay pinarurusahan ng Diyos. Dahil sa paglalakas-tangan niya sa Diyos, claiming to be Son of God, claiming to be equal with God. Again, but with God, siya ay naluwalhati. Para tanong natin, paano naluwalhati ang Ama? Marami pong mga pangako, maraming mga hula, maraming mga salita ng Diyos ang naganap sa araw ng Panginoon Hesus ay pinako. Papatunay na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Sabi ng isang marangal, ang pagkapako ng Panginoong Hesus ay pagpapakita ng pagka-Diyos ng Diyos dahil lahat ng pinahayag ng mga hula, ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay naganap sa pagkapako sa krus ng Panginoong Hesus. Yung mga tao na doon, they never thought na mayroong nangyayaring gawa ng Diyos, kaluwalhatian ng Diyos. Nasabi, more than 300 prophecies about Jesus' life, suffering, and death, and resurrection. More than 300. Tanong mo, ayan, katabi mo, ilan alam niya na prophecies sa Bible. Makasabihin ba niya? John 16. Yan galing. Bahala assignment nyo na lang yan. Hanapin nyo sa banal na kasulatan ang mga propesiya patungkol sa Panginoong Hesus, sa kanyang sakit, hirap, kamatayan at muling pagkabuhay. But let me read to you Psalm 22, awit 22. And if you have your Bible, magandang bigyan nyo yan ng pansin mamaya pag-uwi ninyo. Yung sinulat ito, I forgot kung anong date, pero nung sinulat ito, yung David, wala pa sa kasaysayan nilang naganap na mayroong pinako sa krus. Wala pa. Psalm 22, una, verse 1. O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? This very sounds familiar to us, right? Isa sa huling wika ng Panginoong Yesus. Verse 6 to 8. I'm reading from Psalm 22. Verse 6 to 8, ngunit ako'y parang uod at hindi na isang tao, hinahamak at pinagtatawanan ng kahit sino. Pinagtatawanan ako ng bawat makakita sa akin. Inilalabas ang kanilang dila at sila'y pailing-iling. Basahin niyo yung mga chapters na kung saan na ang Panginoong Hesus ay nakapako sa krus.
You can read itong mga words na ito. Like pailing-liling. Verse 8, sabi nila, nagtiwala siya kay Yahweh, hayaang iligtas siya nito. Kung talagang mahal siya nito, darating ang kanyang saklolo. Mababasa niyo rin ito. Verse 14 and 18, 14 to 18, again, Psalm 22. 14, parang natapong tubig, nawalan ako ng lakas, ang mga buto ko'y parang nagkalinsad-linsad, pinagharian ng dibdib ko ng matinding takot, parang kandila ang puso ko, natutunaw, nauubos. Itong aking lalamunay, tuyong abo, ang kagaya, ang dila ko'y tumidikit sa aking nalangala. Sa alabok, iniwan mo ako na halos patay na. Lalamunay ko ito yung abo na kagaya, ang dila ko'y dumidikit sa aking nalangala. What of his last word? I am thirsty. Verse 16, isang pangkat ng salarin sa aking nakapaligid. Para akong nasa gitna ng mga asong ganit, mga kamay at paa ko'y kanilang pinupunit. Mga kamay at paa ko. Remember, he was pinako kanyang mga kamay at kanyang mga paa. Kitang-kita, verse 17, ang lahat ng aking mga buto. Remember, 30 beses siyang pinalo, palo sa kanya, may bumabaon ng mga tinik na yun, mga buto na yun, at pag hinila, sumasama ang laman. Kitang-kita ang lahat ng aking mga buto, tinitignan at nilalait ng mga kaaway. Mga damit ko'y kanilang pinagsugalan at mga saplot ko'y pinaghati-hatian. Remember what mga soldier ginawa sa atong nasa paanan ng Panginoong Jesus. Again, Psalm 22. And yet, sabi ni Lord, kay Jesus, luluwalhati ko muli ang aking pangalan. This way. Si habang ang Panginoong Jesus ay nakapako sa krus, lahat ng tao, iniisip na siya sinumpa ng Diyos, dahil napastangan niya ang Diyos, pakilala siya ng Ama ay isa, na yes, sa Diyos Ama, niluluwalhati siya. At yes, naluwalhati ang Diyos, ang Panginoong Jesus. Paano siya naluwalhati? Dahil through His suffering death at muling pagkabuhay, tayo ang sumampalataya nagkaroon ng kaligtasan. And now, while we're here, hindi ba pinupuri natin ang Diyos dahil tayo binigyan ng kaligtasan? Kaya siya, amen. Hindi tayo nandito, no, dahil kasi meron akong kailangan, kaya punta ako sa church para takot-ito ng Panginoon. Hindi naman masama per se, mga bagay-bagay na yun. Pero the very heart, the reason kung bakit tayo nandito sumasampa sa Diyos, dahil binigyan tayo ng kaligtasan ng Diyos. To the Lord Jesus Christ. Think about Paul, sa lahat ng pinagdaanan niyang hirap sa paglilingkod sa Panginoon, nagpatuloy siya. Why? Because I am saved. Ang naghihintay sa akin kaluwalhatian. Ang naghihintay sa akin ay buhay na walang hanggan. Let me just read 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob, kahit na humihina ang aming mga katawang lupa, patuloy namang pinapalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapigatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Yung bahagya nito, doesn't mean 2 hours, 3 hours. You know kung ano po pinagdaanan ni Paul sa paglilingkod. Verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ulit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. At yes, hanggang sa langit, ang pagpupuri natin sa Diyos ay hindi dahil nasa langit na tayo, hindi dahil makakasama na natin ang lahat ng mga mananampalataya, kundi we will dare to worship the Lord because of the salvation na binigay niya sa atin through the suffering of death.
at resurrection ng Panginoon. Hindi tayo magsasama-sama doon. Lord, thank you nung nasa buhay akong ito, no? Napagtapos ko ng pag-aaral ng mga anak ko. Lord, thank you, straight 30 years na paglingkuran kita. No? Yes, thank you, Lord, no? Kilala ako, famous ako, sagot sa bansa namin. No? Pupurihin natin siya na kaligtasan ibigay niya sa atin. Let me just read this in Revelations 5. 2 minutes, I will be finished. I will finish. Malaki pumili, I will finish, I will be finished. Revelation chapter 5. Revelation chapter 5. Nakita ko sa kanyang kanang kamay na nakaupo sa trono ng isang kasulatang nakabalunbon na may sulat sa loob at labas at sinarhan ng pitong selyo. At nakita ko rin ang isang makapangyarihang anghel na nagtanong ng malakas, sino ang karapat-dapat na mag-alis sa mga selyo at magbukas sa balunbon? Ngunit wala ni isa man, maging sa langit, maging sa lupa, sa ilalim ng lupa, na makakabukas o makatingin sa nilalaman niyon. Buong kapaitan akong umiyak dahil walang natagpuang karapat-dapat na magbukas at tumingin ng nilalaman niyon. Ngunit sinabi sa akin ng isa sa matatandang pinuno, huwag kang umiyak. Tignan mo ang leon mula sa lipi ni Huda. Ang anak ni David ay nagtagumpay at may karapatang mag-alis sa 7 selyo at magbukas sa kasulatang nakabunbon. Pagkatapos nakita ko sa pagitan ng matatandang pinuno at ang tronong napapaligiran ng 4 na buhay na nilalang ng isang korderong nakatayo na ang anyo ay tulad sa pinatay na. Ito'y may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na pinadala sa buong daigdig. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatang nakabalunbon sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na matatandang pinuno. Bawat isa'y may hawak na alpa at may hintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Inawit nila isang bagong awit. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakabunbon at magtatanggal sa mga selyo niyon, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang isang lahing maharlika, mga pari na pinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Tumingin ako muli at narinig ko ang tinig ng milyon-milyon at libo-libong anghel. Sila'y nakapaligid sa trono sa 4 na buhay na nilalang at sa matatandang pinuno. Umaawit sila ng malakas. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, kalwalhatian, papuri at paggalang. At narinig ko umawit ang bawat nitighang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat, lahat ng mga naroon sa nakaupo sa trono at sa kordero, ang papuri at karangalan, kalwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. At sumagot ang 4 na nilalang na buhay, Amen, at nagpatira pa ang matatandang pinuno at nagsisamba. Nasambahin natin ng Diyos dahil sa pagliligtas niya sa atin sa pamamagitan ng Panginoon Jesus. Ganyan, ano ang pinag-aaral mo ngayon? If you are happy, praise the Lord. If you are in agony, pray to the Lord. At opo sa kagalakan o kapigatian, nawa ang Diyos ay maluwalhati. Maluwalhati, maparangalan, mapapurihan ang kanyang pangalan. Tayo manalangin. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos, na merong kaming Jesus na siya'y bagamat ay Diyos na hindi hinaring maging kapantay ninyo, kundi siya'y ganyang tao, nagpakababa. At po, Lord God, upang magbayad para sa katubusan ng aming kasalanan na sa amin ay sasampalataya sa Kanya, Panginoon. Opo, Lord, salamat din sapagkat meron kaming Jesus
nakadarama ng aming nararamdaman kapag kami, Panginoon, ay nagdaranas ng sakit, hirap sa buhay na ito. At salamat, Lord, hindi lang niyo kami binigyan ng karamay, kundi binigyan niyo kami ng kaligtasan, ng tagapagligtas sa Panginoon. Kung kaya, Lord, sa gitna ng mga paghihirap na maaaring maranasan namin sa buhay na ito, ay meron po kaming kagalakan dahil hindi may kukumpara ang mga hirap sa buhay na ito sa kaluwalhatian inihanda mo sa amin sa buhay na walang hanggan. Humingi kami ng tawad sa mga pagkakataon, Lord God, na naluluwalhati ka lamang sa buhay namin as we see it, Lord. Sa panahon na kami ay nalusog, sa panahon na kami ay nagtatagumpay sa mga bagay-bagay, natatamo ang aming mga ninanais. At hindi, Panginoon, sa panahon, Panginoon, na kami ay nasa pagsubok, hindi ba nasa pagtutuwid, o nasa pag-uusig, Panginoon. Forgive us, O Lord. Patawarin niyo po kami. At muli, O Diyos, salamat, Panginoon, sa kaligtasan na kailanman, Panginoon, ay hindi maagaw ng anuman, ng sino man. Gaya na sinabi mo sa iyong salita na wala mong kapag-ihiwalay sa amin sa iyong pag-ibig. Walang bagay sa mundo ito, walang sino man sa mundo ito. Ako po, Panginoon, maging sa langit ang mga pag-ihiwalay sa amin sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal, sa iyong kaligtasan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at patuloy, O God, ang mga katotohanan ito, Panginoon, ang laging manaliwa sa aming mga puso, sa aming mga isip. Hindi lamang po sa pagkakataon na kami po ay gumaganap ng Lord's Supper, Panginoon. Hindi sa lahat ng panahon, at po, Lord, lalo higit, Panginoon, sa panahon na kami ay may mga problema o may mga kabigatan, Panginoon. Salamat po. Binukul ka namin ng dakila. In Jesus' name we pray. Amen.